Tinamaan umano ng isang ligaw na bala ang nag-iisang Katolikong simbahan sa Gaza nitong umaga ng July 17 na ikinamatay ng 3 tao at ikinapahamak ng marami pang iba. Ayon sa ulat ng Latin Patriarchate ng Jerusalem, nangyari ang pagtama sa Holy Family Church ng Gaza sa bandang 10:00 ng umaga kahapon. Nagudyok naman ito ng negatibong reaksyon mula sa ibang prominenteng lider sa mundo. It was not a positive reaction. He called Prime Minister Netanyahu this morning to address the strikes on that church in Gaza, and I understand the Prime Minister agreed to put out a statement. It was a mistake by the Israelis to hit that Catholic church. That's what the Prime Minister relayed to the President, and you should look at the Prime Minister's statement that way. Naglabas din ng pahayag ang Italian Prime Minister na si Giorgia Meloni, isang kilalang supporter ng Israel, na sinabi na hindi katanggap-tanggap ang pag-atake sa mga sibilyan. Sa pahayag naman ng opisina ni Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu, diin niya na aksidente lamang ang nangyari at nanggaling ang ligaw na ammunition sa military exercises na ginawa kalapit ng simbahan. Dagdag pa ng Israel Foreign Ministry, iniimbestigahan na ng Israel Defense Force ang nangyari at binigyang diin na hindi kailanman magiging target ng Israel ang simbahan o anumang religious sites. Nakikiramay naman si Pope Leo XIV sa mga nasawi at naapektuhan at muling nanawagan na magkaroon na ng tigil putukan sa Gaza. Ayon sa Gaza Health Ministry, mula nang magsimula ang sigalot noong 2023 ay mayroon ng mahigit 58,000 Palestinian, karamihan ay mga sibilyan ang nasawi sa mga kamay ng militar ng Israel. Para sa Euro TV News, ako si Isa Estrellado, sumasaludo sa bawat Pilipino.